Ano ang hatol mo? Mapagpalang araw ng linggo kapanalig. Nasa 16 na linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Binigyan ni Jesus ang mga tao ng isa pang talinhaga. Naihahambing ang kaharian ng langit sa isang taong naghasik ng mabuting buto sa kanyang taniman. At samantalang natutulog ang mga tauhan, dumating ang kaaway. Hinasikan nito ng masasamang damo ang taniman ng trigo at saka umalis. Nang tumubo ang mga tanim at nagsimulang mamunga ng butil, naglitawan din ang masasamang damo. Kaya lumapit sa may-ari ang mga katulong at sinabi, Ginoo, di ba't mabubuting buto ang inihasik mo sa bukid? Saan galing ang mga damo? Saan nga ba galing yung mga damo? Sinagot niya sila. Gawa ito ng kaaway. At tinanong naman nila siya, Gusto mo bang bunutin namin ang mga damo? O nga, bubunutin ba namin? Sinabi niya sa kanila, Huwag. At baka sa pagbunot nyo sa mga damo, mabunot pati ang trigo. Hayaan nyo na sabay silang tumubo hanggang anihan. At doon ko sasabihin sa mga mag-aani, bunutin nyo muna ang mga damo at bigkisin para sunugin at saka kunin ang lahat ng trigo at tipunin sa aking kamalig. Mabilis ka bang humusga? Yung isang tingin, feeling mo alam mo na agad kung anong klaseng tao ang kaharap mo? Minsan isang pagkakamali lang, may hatol na tayo. Isang naririnig na kwento, may opinion na tayo. Isang pagkukulang, parang alam natin ang buong pagkatao. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, pinapaalalahanan tayo ni Jesus na hindi lahat ng nakikita natin ay buong katotohanan. Sa talinhaga ng trigo at damo, parehong lumaki ang dalawa sa iisang bukirin. Hindi agad sila pinaghiwalay. Hindi dahil walang pakialam ang may-ari sa damo, kundi dahil may tamang panahon para hatulan o alisin ito. Ganito rin ang Diyos sa atin. Siya lamang ang tunay na nakakakita ng puso ng tao. Nakikita niya ang mga sugat na hindi natin nararamdaman. Nakikita niya ang mga laban na hindi natin namamalayan. At higit sa lahat, nakikita niya ang posibilidad ng pagbabago ng isang tao. Madalas gusto nating tapusin agad ang kwento, ngunit ang Diyos ay Diyos ng mga bagong kwento. Ang taong makasalanan ngayon ay maaari pang magbago. Habang tayo ay tumitingin sa kamalian ng iba, ang Diyos ay tumitingin sa pag-asa ng pagbabagong loob niya. Kaya bago tayo maghusga, matuto muna tayong umunawa, sapagkat ang awa ng Diyos na ipinadarama sa iba ay siya ring awa na patuloy nating nadarama. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba at maawain. Turuan mo kaming makita ang iba sa pamamagitan ng iyong mga mata at tulungan mo kami magtiwala sa kapangyarihan ng iyong biyayang nagbabago ng buhay ng minamahal niya. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kay San Benito. Mahal na San Benito, hinihiling ko na sa pamamagitan ng iyong banal na pagpapala, pangalagaan mo ako, ang aking mga mahal sa buhay at ang aming tahanan ngayon at araw-araw, upang hindi kami mahiwalay kay Jesus at Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng tukso, espiritual na pang-aapi
at pisikal na karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo, aming Panginoon. Amen.